Finish na talaga. Matinding pasabog ang yumanig sa mundo ng politika matapos magsanib-puwer sa umano ang Iglesia ni Cristo at si Congressman Rodante Marcoleta laban kay dating Senate President Vicente Tito Soto. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, nagkaisa raw ang INC at si Marcoleta para tuldukan na ang karera ni Soto matapos umanong mahukay ang mga matitinding baho at kontrobersya na matagal nang ikinukubli sa publiko. Sa gitna ng mga pagdinig at issue sa gobyerno, biglang sumiklab ang revelasyon ni Marcoleta na naglalaman umano ng mga dokumento at ebidensyang magpapabagsak kay Soto. Ayon sa kanya, panahon na raw para ilantad sa sambayanan ang mga lihim na konektado sa dating leader ng Senado. Samantala, hindi rin nagpahuli ang mga taga-suporta ng INC na nagpahayag ng buong suporta sa laban ni Marcoleta, tanda ng pagkakaisa upang ipanawagan ang hustisya at katotohanan. Dahil dito, tila lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng mga dating magkaalyado sa politika. Matatapos na nga ba ang impluwensya ni Soto matapos ang sunod-sunod na pasabog ni Marcoleta at ng INC? O may panibagong kontra-atake siyang inihahanda? Abangan ang mga susunod na kaganapan sa isyong siguradong yayanig sa buong bansa. Katulad ng mga kabangagan. So, I hope totoong si Kiko Barzaga nandito, yung meow, meow, meow. So, ngayon mga kababayan, gusto ko kayong, I don't know kung lumabas na ito. Kasi I would like to thank AJ. Thank you sa information na ito. Kasi di ba ilang araw na pinag-uusapan, even hanggang ngayon po, ay pinag-uusapan na pwedeng kasuhan itong si Master Sergeant Orly Guteza, na kung saan nagbigay siya ng nagbigay siya ng nanumpa siya sa Senado ng yung mga sinabi niya na si Martin Romualdez, si Ko, ay diniliberan niya ng pera galing sa Kabanambayan o galing nun sa flood control project. So ilang araw po yung pinag-uusapan since September 25 nung siya ay lumabas. Pilit siyang dinidiscredit. Pilit siyang binababoy. Tinatakot pa siya, di ba? At nag-release ng statement etong tignan natin. Okay. Ayun mga kababayan, nag-release ng statement itong si attorney. Okay, papakita ko lang to sa inyo. Itong si attorney, pangalan nito, Attorney Peachy Rose G. Espera. Nakikita niyo ba yan? Alright. Nakita niyo yung signature niya? Alright? Nakita niyo yung signature niya? Yung signature na yan, mga kababayan, kailangan natin dahan-dahan na intindihin natin. Ito yung kanyang signature nung nag-release siya ng statement. Ito ang basahin natin, Espera Law Office. Sabi niya dito, written confirmation within 24 hours from receipt of this letter that the foregoing actions have been taken. Please be advised. Wait a minute. Ito ba yun? Ito pala, sorry. Huli na pala yan. Ang sabi ito, Espera Law Office, demand for immediate takedown, correction of an FB post on a falsified document bearing my notarial name and signature. Ayan ang message niya. Dear Sir, Madam, I write in relation to the public publication on your official Facebook page on ABS-CBN News on or about September 25, which featured a document entitled Sinumpaang Salaysay, signed by Afian Orly Regala Guteza, dated September 24 yung sworn statement, 2025, that was presented during a congressional hearing. Said document bears my name, notarial details, and signature, making it appears if I had notarized the same. Sabi niya, for the record, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Okay? Wag na nating, ito, yung sabi niya, in view of the foregoing, I hereby demand
the following: the immediate removal, takedown of the Facebook. Okay, huwag natin basahin yung mga, ang importante dito, mga palangga, ipapakita natin yung signature niya. Okay? Ito yung kinireklamo niya. Tingnan nyo to ha. Mga kababayan, ito po yung sinumpaang salaysay ni Orly Regala Goteza na sinabi niya na pinanotaryo niya. Tignan nyo yung kanyang, ito ang pinresent sa Senate na ito daw ang kanyang signature. Tignan nyo nakikita nyo ba yan? Lalakihan ko. I wanna make sure nakikita nyo yung signature. Tandaan nyo yung mga mata ninyo. Linawan ninyo. So, okay. So, linawin po natin, yung pinapakita kong signature na yan daw po ay fake. According mismo dito kay Attorney Peachy Rose Espera. So, yung signature na po yan po yung naka-affix dyan sa sinumpaang salaysay ni Orly Goteza. Then, mga kababayan, dito sa ano na to, oops. Okay, sorry. Okay. Next, ito. Ngayon, ito yung letter. Ito yung letter ngayon ni Attorney, ba't ayaw lumaki? Teka, lakihan na natin. Okay, tignan nyo Yan ngayon yung letter niya ng September 25. Magkaiba nga naman, di ba? Tama ba ako? Screenshot nyo na to. Magkaiba nga naman. Okay? Paano natin malalaman kung nagsasabi ang abogado ng totoo? Okay? Kung siya ba ay binago niya ang kanyang signature. So mga kababayan, naghanap tayo ng mga previously na ninotarize ni Attorney Peachy Espera. Okay. Tandaan nyo nakita nyo na yung picture, yung ano na yan. So tatanggalin muna natin yan. Tatanggalin ko muna yan, mga kababayan. Okay? At tayo ngayon ay pupunta sa isang website na kung saan, okay, magugulat kayo, magugulantang kayo sa mga eksenang susunod. Okay. Here we go. Stop ko muna yan. Okay, pupunta tayo dito sa okay, ito. Alright. Pupunta tayo sa Tourism, Infrastructure, and Enterprise. Okay, ano to? Pupunta tayo dito sa Tourism, Infrastructure, and Enterprise Zone Authority. Sino ang familiar dyan sa inyo? At hahanapin natin yung signature ni lawyer kung saan nagnotaryo din siya. Okay, ito na. Okay, hold your breath, darling. Okay, nakikita nyo ba yan? Okay, nakikita nyo yung website na yan. So dito mga kababayan, sa Darioc Hills Eco-Tourism Center Development and Project, nag-sign ng Memorandum of Agreement etong abogado na sinasabi niya na finorge or no, not finorge, or hindi daw yun yung perma niya. Silipin natin ang contract. Okay? Contract agreement dated April 28. Okay? Hindi ko na i-discuss yung konteksto nitong contract agreement kasi hindi po yan ang ating topic. Okay? Ang topic natin na nag-sign itong si lawyer. Okay, dadan. Okay, here we go. Okay? Ito na. Now, mga kababayan, yan po. Sabi dito, ito, yung pumirma siya, in testimony whereof, I have hereunto set my hand and affixed my notarial seal on the date that at the place first above written. Ayan po ang perma. Okay? Yan ang perma dyan ni Attorney Rose Espera. Gagamit ako ng cellphone. Ay, hindi nyo nakikita. Oh, sorry pangalangga. Hindi nyo nakikita. Ba't ganyan? Sorry wait a minute. Oh. Kasi napupunta siya sa ano. Sorry, napupunta siya sa sorry. So dito na lang sa phone mga kababayan. Napupunta pala siya sa ano so hindi nyo nakikita. Okay, here we go. Dito ko na lang gagawin sa cellphone ko. Okay. Hold your breath. Dakdak ako ng dakdak. Wala pala. Okay. Okay mga. Sinend ito sa atin kanina. Okay. So dito sa ano na to. Okay.
Dito sa website na ito, okay, tieza.gov.ph yan ha. So may nag-send sa atin na kung saan pumirma, okay, pumirma ng contract agreement si lawyer, okay, ito po yung sinasabi ko kanina. Okay, ang pangalan ng lawyer, di ba, na pumirma ay si Attorney Peachy Rose G. Espera. So itong contract agreement na ito mga kababayan ay nasa website ng government website. So tignan ninyo. So meaning, ito, tignan nyo ang kanyang perma. Wait, nandiyan ba? Okay. Tignan nyo po, screenshot nyo. Yan ang perma ni Attorney Peachy Rose. So ang perma niya sa contract, sa, what's this? Ang perma niya dito sa contract agreement dito sa Tieza, okay? Tieza.gov.ph, mga kababayan. Okay, under dito sa Darioc Hills, ito. Wait. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay, dyan po kinuha yan ha, kahit tignan ninyo. Okay? So ngayon, huling-huli na siya, na nagsisinungaling siya, na binago niya yung signature niya. So kung ngayon mag-google kayo dyan, Google niyan. So pumirma siya po, mga palangga, mga kababayan. Yan, the same signature, okay? Tanggalin ko na yan ha, pinakita ko lang sa inyo para mapuntahan niyo yung website, para ma-verify ninyo at ma-fact-check niyo ako. So mga kababayan, yan ang perma niya. Okay, dalawa actually yung agreement na yan. Ngayon pupuntahan ko uli yung perma niya kay Guteza. Okay? Puntahan ko lang uli. Okay? Here. Na sinasabi niyang fake. Mga kababayan, paano naging fake yan? Sabi niya fake daw yan. Mamaya i-post ko po yan sa Facebook natin. Fake daw yan. So meaning, dapat siya yung kasuhan. Siya dapat ang ma-disbar. Kasi nung nag-release siya ng statement, here, nag-release siya, binago niya yung signature niya. Mga kababayan, yung putang inang lawyer na to, ayan po yung signature na dinidishonor niya, dinidiscredit niya yung kanyang notarial signature. So yan daw ang signature niya. Tapos ito ang pinresent ni Guteza na sinasabi nilang fake. Fake daw. Pero dito sa website ng government website, ito nga, puntahan nyo, i-check nyo. Huling-huli ang putang ina na binago niya yung kanyang signature. Alam ka naman, magkaibang tao ito. Okay, tignan nga natin. So kailangan siyang I will open both my cellphone para maipakita ko to sa inyo. Paliba, tayo kasi, hindi tayo ganun ka maraming tech. Here we go. Okay. Ngayon. Okay, tignan ko ulit yung agreement ha. Papakita ko ulit sa'yo, tanggalin na natin to. Huling-huli talaga ang gago. So, ayan po yan, no? Tieza, ayan, enter ko yung website. Bubuksan natin yung website. Tignan natin yung contract dito kanina. Dalawang contract, dalawang notary ang ginawa niya actually. Ito naman to minsan tong natin, ang ating, what you call it? Ang ating, ayaw makisama. Ayaw mag-pull up. Okay? Mabagal. So, dito na lang tayo, palibasa itong phone na to. Okay. So, ulitin ko po ulit sa kaalaman ng lahat. Ito pong kanyang signature, ayan Attorney Peachy Rose. Tignan natin kung magkapareho para ma-verify natin kung iisang tao ito. So, ang kanyang notarial commission number is number 2024-166. Tama ba to? Ito ba yung number? Dahil lang. Number 2024. Tignan mo yung number. Number 2024-166. Okay? Tignan ko, yan. Again, yan po yung perma niya sa Tieza na nag-notary din siya. Then titignan natin yung kanyang notarial number, kung tama. Okay, tignan natin. 166 ba? Kaso lang burado eh. Okay? Burado kasi yun dito. I hope. Pero isang tao lang to. Ayan yung kay Guteza.
Mga kababayan, huli na naman. May nahuli na naman tayong sindikato ngayong araw na ito. Yes, abangan nyo po sa ating Facebook. I-screenshot natin ito. So, naintindihan nyo na nung ang sworn statement ni Guteza ay real. Kasi doon sa mga previews na ninotarize nitong si Pichi, itong lawyer na ito, mga kababayan, si Espera, okay? Yung mga nakaraan niyang ninotaryo ay match dito sa sworn statement ng Guteza. Now, dahil I don't know anong pumasok sa utak niya, sino ang nag-utos sa kanya, whatever, isasend natin kay Senator Marcoleta. Ngayon, binago niya yung signature niya. You cannot do that. Siya dapat ang ma-disbar, siya dapat ang siya dapat ang makulong. Kasi may parusa yan. Maliban sa disbar, perjury, I don't know kung ano pang pwedeng ikaso dyan, mga kababayan. So ngayon, binabaliktad nila na itong si Colonel, si Master Sergeant. Si Master Sergeant Orly Guteza pa ngayon ang nagsisinungaling at pumeke nitong dokumento na ito. So bingo na naman sila, huling-huli na naman ang Jutang Gina. So nananawagan ako sa ating mga palangga sa mainstream media, i-headline nyo na ito. Dahil ipopost natin after my vlog dyan sa ating Facebook page. Diba? So nakita nyo kung gaano ka walang hiya. Kung hindi tayo talaga gumawa ng our own research, kung walang mga taong nagmamalasakit sa atin, thank you, AJ. Alam mo, natutuwa ako eh. Kaya alam niyo ako, sumasagot ako ng mga random calls sa Facebook page ko. Sabi ganun sa akin, Miss Maharlika, paki-check niyo nga po ito. Okay? Kasi nakita niya, nag-search lang daw siya, bigla siyang napunta doon. So that's talagang inadya ng langit para malaman natin na itong abogadong ito, siya ang dapat kasuhan, siya ang nagbago ng signature niya. Binago niya doon sa kanyang statement, ay sa kanyang panawagan na kung saan nagsisinungaling daw si Guteza. Pero kitang-kitang ebidensya, andyan, sinend ko sa inyo yung website, simulan nyo na rin mag-post kayo, mga palangga. Disbarment talagang siya dapat ang makulong, mga kababayan, dahil siya ang sinungaling. Gusto nilang i-taint ang reputation o ang dignidad ni Master Sergeant Guteza, pero siya pala ay sinungaling. Ang tanong, Espera, sino ang nag-utos sa'yo? Si Tambaluslos? Dahil idiniin dyan si Tambaluslos, si Martin Romualdez, na humakot si Guteza ng bilyon. More than a billion pa. Dahil isang pagkakataon lang yung bilyon na pera ng bayan at inalay kay Romualdez, kay Zaldico at inalay sa Malacanang. Kaya mga kababayan, talagang dapat ninyong kalusin o talagang patalsikin na ang bangag na administration dahil itong kanilang mga investigation independent chuba-chuchu na yan, mga kababayan, yan ay mga palabas lamang. Dahil dito sa araw na ito, sa ipinakita nating signature, ay talagang nagsisinungaling siya. Okay? Sobra talaga ang eksena. So I hope i-share nyo yan, i-share nyo itong vlog na ito, then i-screenshot nyo or pumunta kayo dyan sa website, pero mamaya i-share natin sa ating Buljakan. So mag-move forward tayo sa ating mga susunod na topic dahil syempre ang pinag-uusapan pa rin natin ang mga salot sa bayan katulad ni Trillanes na nag-picture-picture doon sa The Hague at itinanggi niya na hindi daw niya dinalaw si PRRD sa kulungan o sa ICC. So yan ang sinabi dito sa balita dahil di ba napatanong si Kong Pulong Duterte na Trillanes, sabi niya, pumunta ka ba dyan para mag-welfare check? Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Trillanes daw, hindi daw siya pumunta sa loob. So paano naman tayo maniniwala dahil magkakasabwat yan sila? Magkakasabwat ang ICC, ang bangag na administration, at syempre ang lahat, pati NPA. Mga kababayan. Tapos sasabihin itong gobyernong bangag. Okay? Na what? Imbestigahan natin, Tapos recently, nagkaroon ng
ng pagpupush daw itong si Amy, diba? Si Amy Babalu, si Amy Bangag, diba, na ituloy daw itong hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Alright, tuloy-tuloy daw, dapat daw, sabi niya dito sa kanyang statement, I think kanina to, hindi naman nagtatapos sa flood control at nakikita natin na may mga testigo pa na nais pang magsalita at iyong unprogram pa na hindi pa natalakay. Tapos may foreign assisted pa na trillion nga. Naku, napakarami pa ng bitin, kaya nagtataka ako kapag nagsalita ako tungkol sa unprogram, parang pinipigil kami kasi aabot yun sa mas mataas kasi pataas ng pataas kasi ang tinutumbok Itong ulol na to, interview pala nito sa DZRH, pataas ng pataas, yung kapatid mo ayaw mong tumbukin. Kasi sabi niya dito ang balita, wala na raw blue ribbon. Tiklop na raw iyong investigasyon. Iyong announcement kagabi, sabi niya, nakakatawa nga Hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam mo naman ang ending. Meron bang, sabi niya, mayroon bang sine na alam mo na ang ending? Saan naman ang suspense doon? Parang bawal umabot na lampas ni Zaldico. Hanggang doon lang, tapos pupukulan ka na. Ganyan-ganyan. Ay naku, ay mitigilan mo. Alam mo kapatid mo ang involved. Alam mo ang kapatid mo ang pumirma ng ng national ng budget na yan for the whole year. Kaya tigilan mo na yung mga drama-drama mo. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kaninang umaga, nung kanilang hinakot ng madaling araw ang mga luxury cars ng mga Diskaya, dapat hinakot na rin nila lahat ng mga luxury cars ng mga kongresista. Okay, katulad ni Pimentel na may koleksyon ng mga kotse, katulad ni Abante, yung mga hayop na yan dahil magkakasabwat silang lahat dyan. Pero si Diskaya lang kasi yun lang ang gusto nilang panagutin. Diba? Yun ang gusto nilang panagutin, ililihis na naman kayo mga kababayan. So walang mangyayari dahil ang mga drama ng Malacanang ngayon, kailangan panagutin si Ko. Okay? Pero alam naman natin sino ang mastermind ng lahat ng ito. Again, ang mastermind ng lahat ng ito ay si Lisa Tanas, si Marcos Jr., ang protector at ang godfather at kasama na rin sa pagplano nito ay si Tambaluslos, si Martin Romualdez. So kahit ano pang statement ng gobyernong Bangag, mga kababayan, na kailangan yung flood control na yan. Dapat kailangan natin papanagot si Zaldico. No? Kaya nga sabi ni Pulong Duterte ngayong araw na ito, sabi niya, wag gawing props yung yung investigation. Sabi pa nga dito sa kanyang Facebook post, kung talagang seryoso ang gobyerno at mga independent agencies sa paglinis ng flood control projects, tigilan ang paggamit ng investigation bilang props para publicity. Exactly. Talagang props lang talaga ang ginagawa nila, kunwa-kunwarian lang, pero hindi pa nanagutin, okay? Si Marcos Jr., di ba? Si Lisa Tanas at si Martin Romualdez. Kasi diniscredit na nga nila si Goteza na kesyo fake daw ang signature. And now, pinakita ko sa inyo na hindi fake ang signature. Po-forward natin ngayon kay Kong Marcoleta, mga palangga. Alright? Tax evasion case versus government official. Contractor sa flood control, inahanda na ng BIR. Diyos ko, ang tatargetin lang naman nila dyan, yung hindi nila kaalyado o yung mga nilaglag nila. Alam naman natin, nakasabwat pa rin ng Bangag administration ang BIR. Okay? Even itong, tawag dito, itong NBI na nagbigay-bigay ng statement, okay, na habulin nila si Garma pabalik sa Pilipinas, sila rin naman ang promotor niyan. Ginamit nila yan laban kay PRRD. So mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, wag nyo nang tagalan kasi may mga may mga lumalabas na mga balita, lalo na dito kay Congressman Miao Miao, na mukhang mag-aalsa daw itong nagagalit na itong mga men and women in uniform. So ang tanong ko dito, talaga bang nagagalit kayo? Right? Kasi lahat ng mga nag-iimbestiga, merong kaugnayan sa mga contractors katulad ng ni Ping Lacson na dideny niya ngayon. Itong wala naman daw silang parang
wala daw contribution ng mga Diskaya sa kanya based dun sa picture na ipinakita na pinost actually ni Congressman Kiko Barzaga na kung saan kamit ito talagang nag-meet up 22 hours ago na nag-meet up itong si Lacson at ang mga Diskaya. Tapos kung todo denied siya ngayon. Bakit sila nag-meet up? Hi Yumi, how are you? Elisef, how are you? Ang ating mga team Alindog, bakit sila nag-meet up? So nakikita niyo, wala na po kasi talagang saysay ang ano niyo diyan, yung sitwasyon ninyo kung kayo ay magpatumpik-tumpik pa. Alright? Sinabi ni Lacson na wala daw yung kanyang